Hi guys, and welcome back po sa Tarot Page Philippines. So sa video na to, gawin po natin ang weekly horoscope para po sa may mga sun, moon, at rising sign ng Leo for September 30 hanggang October 6. So kung bago kayo sa channel, please click the subscribe button, bell notification, and palike na rin po ng video natin. Now, kung di nyo po alam kung ano po yung sun, moon, at rising nyo po, sa dulo po ng video natin, meron po tayong link para dito. Tandaan po natin na yung mga readings, they are for guidance purposes. May free will po tayo. Use it wisely. Ngayon, sa mga nangailangan po na gusto magpa-schedule ng private readings or magpagawa po ng spell works like prosperity or banishing, pwede niyo po ako i-message sa aking personal Facebook page. Yung link po is nasa baba sa description ng video natin. At kung nais niyo lang pong tulungan na lumago pa po ang ating channel, pwede niyo po i-click yung join button sa baba or yung thanks button yung parang heart or pwede kayo mag-donate po via GCash or Maya numbers na the bottom of your screen. Ngayon, Leo, may dadagdag tayo ng isang klaseng reading. Message, gagamitin din natin ngayon ang Oracle of the Celestial Deities. So, hihingi din tayo ng overall message mula sa mga gods and goddesses. Okay. Leo, kamusta ka na ba? Patingnan natin. Hey Leo, so, wow, wow So we have here yung card of the Fool, tsaka si Breathe. So, andun yung punto kasi, siguro, pwede nating bigyan ka ng theme song, Starting Over Again. Ayan, so, hindi ko pwede kantahin baka kasi ma-copyright naman ng lola nyo. So, andun na, kasi ang card of the Fool is about beginnings eh. Kumbaga, pwede mo siyang tignan na parang isang parang bata or baby na ipapanganak. So, di ba pag andoon na yung mga bagong panganak na bata, bundle of joy yan, tawa, blessing sila. Tsaka andoon na hindi napapansin yung mga magulang. Parang, ay, paglaki niya, gusto ko maging doctor siya. O, hindi, paglaki niya, ganito. Ang daming possibilities. Pero ngayon, Leo, nasa doon sa kabilang side. It is also at ito na yung time na kung saan it's a time for you to remove some of the possibilities. Meron akong pinsan na taga Davao siya. Agriculture yung course niya. So, sabi niya minsan kapag nagtatanim, sabi ko, paano nagagawa na lumalago yung mga gaganda ng mga tanim niyo? Sabi ko na pumelo, hitik na hitik, tagang juicy. Sabi ko, gaganda. Sabi niya kasi ang ginagawa daw nila, yung mga pag namulaklak na yun, yung mga unang bulaklak daw, sinisira nila. Yung mga ibang mga dahon na ibang dahon, tinatanggal nila. Like, ano logic nun? Para daw, imbes na i-focus nung halaman yung nutrients niya doon, andoon na pipiliin niya mas lumago pa. Parang andoon na may yung mga akala yung plant na maliliit na success niya, tinatanggal para mag-strive siya for better. Ganon din yung internally ganon din. Parang yung mga pansin mo, yung mga pinanghahawakan mo before, parang may bilang na in the last few months siguro, mga bilang nawala, mga bilang natanggal, nasira, parang bigla ka naiwan na nag-reset ka, which is yung sinasabi ng card of the Fool. Ni-reset ka niya. This is parang pwede siyang tignan na parang rebirth mo to eh. Second chance. Kaya nga starting over again ang peg mo. So andun na parang nakaka-constrain. Ito yung maganda dito na pinapakita ng cards na may yung mga bagay na nawala. Ngayon yung may mga natira eh. Mas na-appreciate natin. Mas nagiging thankful tayo. Mas nagkakaroon tayo ng gratitude tungkol sa mga bagay na yun. Which is very important. Bakit? Sa law of attraction. The attitude of gratitude. Kaya nga meron tayong verse, I think sa Thessalonians yata yun. Sabi ni Paul, in everything give thanks. Sa lahat ng bagay magpasalamat ka. Ang concept ng universe kasi ganito, isipin mo parang yung bata.
gusto yung bata gusto niyang tulungan yung magulang niya. Then tumulong siya, then after nun, yung magulang nagpasalamat siya ng, "Uy, maraming salamat anak sa pagtulong." Merong sense of may nati-trigger dun sa batang yun, na gusto niyang naramdaman niya na nagkaroon siya ng silbi, may nagawa siyang maganda at gusto niya paulit yun. Huwag kang magtataka na tutulong ulit yun. Same thing with the universe. The more you give things with your heart, the more opportunities, the more the universe wants to give back to you. Maraming pamamaraan sa pagbibigay ng salamat. Actually, ultimo yung 'pag sabi natin papasok ka sa establishment, sa fast food, ganyan, or sa mall, ta's pinagbuksan ka ng pintuan or binati ka ng good morning, mag-respond ka, please. Ako ginagawa ko na siya and I could see how big the impact is. Na pinagbuksan ko, "Maraming salamat, thank you po." Yan, "Good morning sir." Sabi, "Good morning din po." There is an exchange of good energies. You can breathe in different ways. Eto na yung moment na ano, na yung basics ng universe binabalik sa'yo at nakakatuwa. Kasi etong reset na ginagawa sa'yo ng universe, andoon na yung reset, magre-reset ka hindi na parang as in literal na magsisimula ka. Yes, magsisimula ka ulit pero 'di maganda. Alam mo na yung mga gagawin mo, alam mo na yung mga hindi dapat at dapat mong gawin. Alam mo yung mga dapat mong iwasan, alam mo yung mga dapat mong, bitbitin kasama nitong mga 'to. It's a whole new era na ibinibigay sa'yo ng universe this time. Ano ba iko-cross sa'yo? Five of Pentacles tsaka Fork in the Road. Okay. So, five kasi about action 'to, and Pentacles about earth, anything na mga physical. Alam mo yung tipong dati para sa'yo ng cards, ha? Minsan kailangan mo talagang tumigil. I mean, ang dami mo kasing siguro Leo kasi kumbaga parang lion, ang dami mong kinukuhang responsibility to protect the earths, ganyan. Pero ito yung paalala sa'yo ng cards. Hindi lahat ng responsibility dapat kinukuha natin dun. Pasa mo din yung iba, ha. Hindi dahil kaya mong gawin, gagawin mo na. May mga bagay na mas importante ka dapat pinagtututukan. Oo, sabihin natin sige, kasi hindi nila yung mga dahilan natin na, kasi hindi nila alam yung gagawin. Okay, turo mo for the first round. Turo mo. Kaya nga 'di ba 'pag sa mga trabaho may training period tayo, turo mo. Then trust, empower din na gawin yung mga kailangang gawin. Ikaw, back off ka ng konti. Magtatanong naman yung mga yan sa'yo, eh. Ang maganda nun, win-win siya. Hmm. Na-empower mo na sila, natulungan mo sila mag-grow. Sa end mo naman, nabawasan yung bitbit mo at nagkaroon ka ng dagdag na oras para ma-focus mo yung sarili mo doon sa mga mas importanteng bagay. That is something the universe wants you to realize. Isang bagay na gustong ipaalala sa'yo ng universe na, uy, may tinatawag kasi yung messianic complex tayo, yung iba sa atin na, hindi dapat ako yung gumawa, dapat ganyan. No, not all the time. Not all the time, ikaw ang gagawa. Para sa bata yan, 'di ba? 'Pag natutong maglakad yan, hayaan mo yan. Ano ka lang, siguro babantayan mo para kung sakaling malaglag siya or matisod, andun ka para saluhin siya. Pero hindi ikaw ang pipilit na maglakad siya. Tutulungan mo lang siya hanggang kaya na niya. Then, hahayaan mo na siya na mag-explore on his or her own. Walang masamang hindi ako against sa pagtulong pero meron dapat tayong limit. Ang dami mong pinakawalang opportunities, sabi ng fork in the road. Ang dami mong binitawan na mga dapat nasa sa'yo na, kasi nga binibigyan mo ng pagkakataon yung iba o pinapasa mo oportunidad sa kanila
Dude, not all the time kailangan nating gawin yun ha. Not all the time kailangan sina-sacrifice natin yung mga bagay na yun. Kasi binibigay yun ng universe para sa'yo, para magamit mo, para ma-level up mo yung sarili mo. And sa pag-level up mo, mas malaki yung circle mo, mas malaki, mas lumalakas ka, mas magiging matalino ka, mas magiging marunong ka, mas malaki yung pwede mong iambag. That's the logic na gusto iparating sa'yo ng universe. Yun. Sabagay, stop giving out your opportunities, blessings too much. Di ba, Mikay? Hmm. Ano ba yung desire card mo, yung crown card mo? Queen of Cups and message in a bottle. Well, two things yung nakikita ko dito. So, pwedeng isa dito or pareho is your crowning desire. Well, first thing is, andun yung proper relationship. This is with a female energy. So, pwedeng physically lalaki to, pero maramdaman mo yung feminine side. Or it could be a literal na babae na ando na gusto mo ma-build yung connection mo. So, malaking possibility dito na just like pwedeng mentor. Kasi minsan di naman sa age lang eh. It could be a mentor na gusto mong maibalik yung connection nyo o andoon na pwede tong magulang mo or tita mo or kamag-anak, kaibigan, or yung mga tumayo na parang pangalawang magulang mo. Pwede, ako kasi madalas nakikinanay ako din sa mga nanay ng mga kaibigan ko. So, andoon na this is also one of those things na gustong ipaalala sa'yo ng universe that you need to also make sure na you are also giving what you need to give. Kumbaga, andoon na another thing kasi nakikita ko dito na possible thing is some of you gusto niyo talagang magkaroon ng news. Gusto, yung reminiscing. Parang gusto niyo mag-reconnect doon sa mga tao from your past, na parang, kamusta na kaya si Anes? Kamusta na kaya si Ganeres? Andoon na may ano kayo, andoon na hinahayaan niyo yung sarili niyo na magkaroon kayo ng possible connection with them or ma-reestablish nyo. Kasi siguro may part doon na alam niyo sa sarili niyo na kailangan mabigyang pansin. Siguro andun yung gusto niyo magpasalamat o andun nami-miss niyo lang talaga yung tao. Puwede bang i-normalize natin ang mangungumusta tayo ng mga tao kasi nami-miss lang natin sila, hindi para mangutang. Aminin mo ang daming ganyan sa paligid mo. So, reach out to those people, re-establish. Walang masama ng konting kamusta. Maybe kung malayo sila din, alam mo, ma-appreciate yun. And that fills you with the new, with good energies eh. With positive energies. At yung energies na yun, yung sa law of attraction, yun yung mag-a-attract more ng kailangan mo. Tanda mo, nasa reset ka ngayon. Dumadaan ka. Tingnan natin, ano ba ang sabi ng, ano ba yung foundation mo? So we have here the Three of Wands and round and round. Alam mo, okay lang na ang tawag dito. Okay lang naman na maging ano tayo, direct to the point. Kasi nga ayaw na natin na ano eh, paulit-ulit sabi ng round and round. Pero yung three kasi, communication, tas passion, yung ones. Pero ano, may warning din yung card na pwede bang hinay-hinay sa mga at sa pamamaraan ng pakikipag-usap natin. Pwede bang pwede ba na dahan-dahanin natin kung paano tayo makikipag-talastasan or paano natin sasabihin ang mga bagay-bagay sa ibang tao. Kasi ano dito eh, andoon na isa sa mga reasons bakit na may mga taong nalayo sa'yo, siguro andun na pangit ng term ko, patulad ko, ayoko din ng tanga. Ayaw natin ng paulit-ulit, parang pero dito kasi ito na yung chance, sabi ng universe, para pahabain or tulungan kang mas humaba yung PC mo o yung pasensya mo. So yung next step sa'yo din eh. Kasi nahahalata sa'yo kapag napipikon ka na rin eh. Pero alam mo yun, parang maganda yung purpose mo, pero yung pamamaraan, medyo kailangan i-evaluate natin. Parang ano lang yan eh, si Robin Hood, di ba? Maganda yung target niya, pero
andun kasi yung pamamaraan ba ay tama. Nage-gets mo yung point nun? Gusto niya makatulong sa mahihirap, pero ginagawa niya nagnanakaw naman siya sa mga mayayaman. Oo, yeah, sige, maganda yung pero yung sinasabi nila na the means doesn't justify the ends. Hindi nasusuportahan ng ginagawa yung talagang target. So andun na pinapaalala ng universe na re-evaluation tayo. Ano ba, puwedeng yung bagay na yun, yung pamamaraan na yun, eh, nakuha mo sa mga mentors mo or sabihin natin sa mga taong nakasalamuha mo, naging maganda yung effect sa'yo or nakita mo sa iba. Pero, eto may pero tayo lagi, pero hindi sa lahat ng pagkakataon, eh, sa lahat ng tao, eh, applicable yun. Parang ano na yun, eh, sa mga clients ko din 'pag may pa-private reading ako, may iba na kailangan diretsuhin ko na parang literal, barahin ko, soplangin ko, literal na talagang bubugbugin ko sa reading para magising, may mga gano'n. Pero may mga tao kasi na maano mo na, "Uy, dali lang, hindi puwede 'to." Kasi masyadong fragile yung emotions nila. Masyadong, malambot yung kanilang puso at medyo hindi matindi yung pinagdaanan. So, andoon na kailangan ko maghinay-hinay. Ayan na ang gulay. So, hindi one size fits all tayo, kapatid. Huwag natin na ipilit na, ay dahil okey sa'kin, eh, okey din sa kanya. Para sa pagkain lang din, magkakaiba tayo ng mga gusto. May mga tao na gusto ng maanghang yung pagkain nila, may iba naman na gusto na medyo malinamnam or may sabaw or gusto ng prito. You need to consider lahat ng factors na yun. Hindi puwedeng hindi. Yun yung pinapaalala sa'yo ng universe. And yun, andoon na yung mga salitang lumalabas sa ating bibig ay yun din ay magre-reflect kung sino tayo. So, sabi nga nung isang passage sa Bible, "Out of the abundance of the heart, the mouth speaks." Okay? Let's look at your past. So, meron tayong Four of Swords tsaka Thinker. Now, Four kasi is about structure. Swords is about air, about sa mind and intellect. Thinker, literal, pag-iisip. So, andito na gustong i-remind ka ng universe na, yeah, in the past, andoon na sobrang knowledge. Ernie Baron tayo. Knowledge is power. Ayan. Pero, may pero tayo. May nabasa ako nun sa isang book. Yung poem niya ganito. Um, parang ganito yung context. If I have If I have the word but not the spirit, I dry up. If I have the spirit but not the word, I grow up. If I have the spirit and the word, I grow up. Pero medyo laruin natin yun. Padating sabihin na, if I have the knowledge but not the wisdom, I dry up. If I have the wisdom but not the knowledge, I grow up. But if I have the wisdom and the knowledge, I grow up. Hindi ko questionin yung mga alam mo dahil that is yours. Ano mo yan? Trademark mo na yan. Pero this time, the universe is calling you na dalhin mo ito into yan naman, mag-focus ka sa wisdom. Nakuha mo na yung mga kailangan mo, the structure is there, yung tipong, uh, ano ka na eh, may master ka ng nakakuha eh. Kumbaga, sa pag-aaral eh, talagang masteral mo na 'to. So, hindi na natin puwedeng or hindi ko na siya puwedeng questionin. Andoon na yung application naman ang magiging concern ng universe para sa'yo. Kung papaano mo hina-handle, papaano mo ine-execute, papaano mo ito ginagamit ng pag-apply, puwedeng sa sitwasyon or sa mga tao. Knowledge is good, so wisdom naman tayo. Tingnan natin naman kung ano yung future na possible na ikaw. So we have here is the Eight of Swords. Very nice. Loyal heart. So, eight kasi is about power. Swords is about air, about the mind and the intellect.
So, andito na it's loyal heart. Well, I trust you naman talaga din na andoon na babaguhin mo yung sarili mo. Kasi nakikita mo, ay, oo nga, mas maganda yung kapag ganito, mas maayos, mas matiwasay, mas nabibigyan, kumbaga yung message na kailangan mong iabot, eh, pasok sa banga. Pasok sa banga. Pasok siya. So, andun na pinapalo sa'yo ng universe na, yeah, go ahead. Um, Make those necessary changes sa sarili mo. Andun kasi na ang nakakatuwa nga dito, ino-open mo yung sarili mo sa ibang knowledge, eh. Andoon na although sabihin natin na alam mo 'to, pero parang tinitingnan mo, papaano niya ba ginagawa, 'di ba? Siguro parang one thing, ito, isang example, yung sabihin natin sa astrology na lang. So, madaming klaseng astrology. Yung alam natin ngayon na susundan natin is yung tropical astrology, pero may Vedic astrology na, may Draconic, may Chinese, ayan. So, andoon na parang iba-iba yung approach, pero andoon na we could see na it expands our knowledge at nakakatulong din siya para mas maging effective tayo. At not to mention na habang nagdadagdag ka ng dagdag na kaalaman sa'yo, andoon na yung kumpiyansa mo sa sarili mo, nadadagdagan din. Pero tandaan mo, kailangan niyayakap mo pa rin yung karunungan na binibigay ng sansinukob sa'yo. So, tingnan natin ano ba next? Ano ba yung nangyayari sa'yo in the physical realm? So, meron tayong King of Cups, tsaka Come to the Edge. So, si King kasi older male energy to. Si Cups about emotions, about the heart. Ngayon, si Come to the Edge, literal, nasa ano ka, edge. Sa may bangin, ayan. Napabalik ka muna ng konti, sabi ng universe. Medyo, kumbaga sa laban, medyo retreat lang tayo ng very light. Very light lang naman. Back up tayo ng konti. Kasi andoon na, ang pinapakita dito ng card in the physical, ano eh, masyado mo lang, again, binibigay mo masyado yung sarili mo. Medyo, ano tayo, back tayo ng konti, balik tayo ng konti, tapos, let's focus on what we need to focus on. So, andito na pinapakita din ng cards sa physical environment mo with the King of Cups. Medyo kailangan na nating bigyang atensyon yung ating emosyon. Bigyan natin ng tamang panahon na medyo makahinga tayo ulit. Iba yun nga yung last, yung card mo dito. Breathe. Ayun, huminga ka din naman. Kasi physically, na-exhaust ka din, napapagod ka. Huwag naman gano'n, huwag naman natin agustuhin yung sarili natin. Yo, ha? That's very wrong as well. Pero tingnan natin ano bang sinasabi naman ng emotional environment mo. So, meron tayong Eight of Pentacles and Truth Be Told. Now, eight kasi is about power. Pentacles tungkol siya sa earth, lahat ng mga bagay na physical. So, you are at the level kasi, sa truth be told, na madami kang kino-consider, madaming ino-open sa'yo sa universe. Especially, ang dami ngayon, may mga iba sa inyo, lately, pumasok kayo or nagkaroon kayo ng new connections or new relationships. So, again, relationship, hindi lang romantic, So, andoon yung point na medyo wag kang masyadong mag-expect masyado din, ha? Kasi ang taas agad ng expectations mo. Remember, tao lang din po tayo. Prone pa din tayo sa mga mali. Prone pa din po tayo na magkaroon ng mistakes. And andoon na wag mo siguro isa pang pinapalo sa'yo ng universe din sa cards na 'to, try to understand yung tinatawag na love language ng tao. Paano niya ba ine-express yung pagmamahal niya? So,
as alam ko, may 5 tayong love language. So, that's words of affirmation, yun ang sinasabi natin, quality time, gift giving, physical touch, tapos I forgot yung pang-5, basta 5 siya, eh. So, puwedeng isa doon or puwedeng combination ng mga yun, pamamaraan. So, kung nasanay tayo na gusto natin na pinapakita sa'tin yung, concern ng tao by words of affirmation, pero 'tong taong 'to is sabihin natin, eh, andoon na ayan, acts of service yung panghuli. Talagang gusto niya may ginagawa siya para sa'yo, learn to appreciate. Isa yan sa challenge ngayon na pinapadala sa'yo ng universe. Isa siya sa mga, di siya challenge, eh, rooms for improvement, yun dun tayo. Rooms for improvement na gustong ipaalala sa'yo ng universe na, "Hey, Leo, eto may paraan din or eto yung pamamaraan niya, eh. I appreciate mo." Kasi yung tao din will also try to understand and learn kung ano yung pamamaraan ng pagpapakita ng affection. Hopes and fears mo. So we have here is yung Queen of Pentacles and the Change of Wind. Well, isa sa mga talagang hinihintay mo ngayon is the positive changes na dadalhin ng universe. Kasi nararamdaman mo naman din karamihan sa inyo sa House of Leo. Ramdam nyo eh na may mga magbabagong something big, something different. Pero, prepared ka na ba? Parang ganito yan pagdating ng ulan, alam nating uulan. Pero ano yung ginawa mong preparasyon? Chinarge mo na ba yung phone mo? Nag-stock ka na ba ng pagkain, ng malinis na inumin? Sinigurado mo na ba na yung mga bintana ay sarado para hindi aangge yung ulan? Yung mga butas ba na may mga butas ba yan na sa bubong tapos natapalan mo na ba ng maayos? Yun yung mga bagay eh. Doon yung papasok yung wisdom. Kaya yung sinasabi dito, you have the knowledge, pero you need to have the wisdom as well. With the Queen of Pentacles, alam mo, kaya siguro din kailangan mo mag-go back doon sa mga tao from your past. Kasi meron silang maiaambag para sa'yo, para mas papalawig yung mga bagay na yon para mas mabigyan ka ng mas malalim na kahulugan sa mga bagay-bagay. So this is where wisdom comes in. At nakakaloka ito pala, personal experience ko lang, nakakaloka lang din sa wisdom. Minsan wala siyang logic. Promise. Lalo kapag yung universe ang nagbibigay ng instruction, parang, ha? Parang di ko gets, ganon. Bakit? Promise. Isa-challenge ng universe yung logic mo. But it's okay. Tingnan natin naman yung possible future mo. We have here the Three of Cups and Imagine. So, ano ba sinasabi ng cards para sa'yo dito? So, 3. Kasi 3 kasi is a number of, communication and expression. And cups, symbol siya ng water, anything about our emotions. And imagine. Alam mo, eto yung maganda na nakikita ko possible future. Yes, yung magkakaroon ka ng mga reconnections eh. One way or the other, gagawa yung universe ang paraan para magkaroon ka ulit ng proper connections with those people. Ito yung maganda. Ito yung sinasabi ng universe sa dagdag. Andoon kasi na tuturuan ka ng universe paano hindi mag-react masyado out of emotions. So, dito si Leo, pero sa tatlong fire sign, Aries, ikaw, Leo, tsaka Sagittarius, ikaw yung sobrang emotional. Which is, sabi nga nila, dapat daw napunta ka sa water sign. Na dapat si Scorpio nasa fire sign kasi intense nga. Which is totoo. Pero andito na yung point na tuturuan ka ng universe, paano kontrolin yun. So, it's about you being the master of the ship and the captain of your soul. Kasi hindi sa lahat ng bagay kailangan nagre-react din tayo. Hindi sa lahat ng oras, kailangan meron tayong entry.
Ano ba sabi ng mga gods and goddesses overall? So we have here si Anne. So anxiety, resourcefulness, and the wish to live. Alam mo yung nakakatuwa din with this part, na pinapakita ng universe sa cards mo, is that andoon na, paano ko ba into words? Yung part na ano, na ang dami mo kasi agam-agam. Kaya siguro doon na tuturuan ka na with resourcefulness, ina-advise ka ng universe na, "Hey, Leo, learn to appreciate and be thankful doon sa mga bagay na meron pang natitira sa'yo." Kasi nakakatuwa yung mga nangyari before, 'di ba? Yun yung naging filtering mo, eh. Sino sino at ano yung mga dapat mong bitawan. Ito yun. Now, the wish to live, andun kasi na gusto mong umalpas mula doon sa kinakalagyan mo ngayon para masimulan mo magawa yung mga bagay na alam mo yun ang purpose mo. So, naway nakatulong po ang readings natin sa'yo. Tandaan yung mga readings. They are for guidance purposes. So, use your free will wisely. Kung bago po kayo sa channel, please click the subscribe button, bell notification, and palike na rin po natin video. At kung nais nyo pong mag-set or magpa-schedule ng private readings or spellworks, tulad ng banishing or prosperity, pwede nyo po kayo message sa aking personal Facebook page. Yung link po isa sa baba sa description ng video. And also, sa mga gusto pong tumulong para mas tumago po ang ating channel, pwede nyo po i-click ang join button or yung heart, yung thanks button po. And donations can be sent po via GCash or Maya. The number po is nasa baba ng inyong screen. So Leo, maraming maraming salamat sa'yo. God bless, Namaste, Hare Krishna, and Blessed be. Naway magkita tayo very soon. At mula po dito sa Natin God Benguet, kasama po ang Bikay Noodles na kasulukuyang tulog na tulog at nakakumot. Keep safe and hope to see you very soon, guys. Thank you.